Doc, 150/100 yung BP niya, pero ang sabi niya, okay naman ako, wala naman akong nararamdaman. Kailangan pa bang magpa-check up pag ganun? It is very pleasant day everyone. This is Dr. Bral Toralba, Internal Medicine. Meron tayong tanong kay Ma'am Jaise Lagila 567 sa ating YouTube channel. Ang sabi niya, "Hello po Doc, asawa ko po 50 years old na po. Lagi pong mataas ang BP niya. Wala daw po siyang nararamdaman, 150/100 po lagi. Bakit po kaya walang nararamdaman? Delikado po ba yun?" Actually, possible po talaga na completely normal ang nararamdaman ng ating patient or ating mga kakilala kahit na mataas po ang BP nila. So think of it this way, hindi siya parang fever na kapag meron kang lagnat, may pakiramdam ka na parang mainit yung katawan mo or kapag tinapik ka or hinawakan ka ng iyong mga kasama or kabahay, medyo mainit yung skin nyo po. Pwede pong 150/100 ang BP ninyo habang kayo po ay nagluluto, naglalaba, nanonood ng TV, nanonood ng favorite vlogger po ninyo, or kahit nanonood lang po or nakaupo lang po kayo, nakahiga, ganyan, or walang mga ginagawa. May mga times talaga na mataas po talaga yung blood pressure po natin. Kaya po, hindi po natin ginagamit yung tanong na, ano pong nararamdaman po ninyo? Kapag tinutukoy po natin yung blood pressure. Kasi minsan or kadalasan wala talagang nararamdaman. Kaya ang ginagamit po natin ay BP measurement. Yung BP apparatus yung ginagamit natin para malaman kung mataas yung blood pressure ng isang pasyente at hindi nakabase sa simptomas. So kapag sinasabing 150/100 ang blood pressure po ninyo, anong ibig sabihin nito? Yung 150, ito po yung tinatawag na systolic blood pressure. Ito po yung pressure while your heart is tumitibok. Yung 100 naman po sa ibaba, ayun yung tinatawag na diastolic blood pressure. Ito naman po yung pressure habang nakarelax po yung heart po ninyo in between the beats. At kung paulit-ulit po na ganito po yung readings, that merits or warrants a medical evaluation. So wag niyo pong pagsawalang bahala kapag 150/100 palagi yung blood pressure na nakukuha po ninyo. Ang pwede niyo po gawin ay number one, tignan niyo po muna kung tama po yung BP measurement po ninyo. Make sure na well-rested po kayo bago po kinuhanan po ng blood pressure. So naka-rest po kayo, nakaupo, feet on the floor, yung arms mo ay supported. Tapos, hindi lang siya iisang measurement, take two measurements para sigurado. Pangalawa po, wag lang pong iisang reading ang basihan po ninyo at one time. So, i-record nyo po yung mga BP na nakukuha po ninyo. Tapos, tignan po natin yung trends po ng blood pressure nyo throughout a series of records. Pangatlo, kung consistent po talaga na matataas po yung blood pressure po ninyo, nasa high side po talaga siya, kailangan nyo nang magpa-consult po sa friendly doctor po ninyo. Kasi baka kailangan nyo na po ng lifestyle changes or advice, medications, or baka both kailangan nyo na po. So, wag ipagpawalang bahala kapag walang mga symptoms kahit na mataas po ang blood pressure. And ito pa, very important, wag na wag iinom ng mga maintenance meds ng mga kakilala ninyo. Iba-iba ang nababagay sa katawan ng mga tao. So, hindi porke yung kapitbahay mo, yung kamaritas mo, or yung kasama nyo po sa bahay ay amlodipine yung tinitik, amlodipine na rin yung ititik nyo po. Hindi po ganun ang rule. At eto pa po, very important na makarecognize din tayo ng mga red flags kung may mga associated symptoms na po kayo. For example, mataas po yung BP po ninyo, tapos meron pa po kayong ibang mga symptoms. This time may symptoms naman kayo like chest pain, nahihirapang huminga or difficulty breathing, meron po kayong weakness, particularly kung isang side lang, left-sided or right-sided, meron po kayong numbness na kagaya po ng weakness, left-sided or right-sided lang po, confusion, biglang nag-decrease yung sensorium po ninyo or nawalan po kayo ng malay, hindi na po magising, and severe headache and mga iba pang mga symptoms na hindi karaniwang nakikita sa inyo po, seek emergency care immediately. So punta na po kayo sa pinakamalapit na emergency room or pinakamalapit na hospital kasi baka kailangan nyo na po ng immediate management. So tatandaan nyo po na hindi porke wala po kayong nararamdaman at sinasabi nyo okay lang po kayo, your blood pressure may be
telling you that something isn't right in your body. So kapag may mga ganito na kayong mga nararamdaman, or kung walang nararamdaman tapos consistent na mataas po yung blood pressure, it's very important na magpa-consult na po kayo para malaman kung kailangan nyo po ng management. Okay? Thank you very much po ma'am sa inyong tanong, and sana po may natutunan po kayo sa ating question for today. And kung may mga further questions po kayo, don't forget to comment down below para masagutan po natin later on.